Ang mga tindero, bawang, kalamansi at dugo. Dalawang magkaibigang tindero ng bawang at kalamansi ang naligaw sa isang liblib na baryo kung saan hindi lang gutom ang laman ng mga tao, kundi dugo ng tao. Isang gabi ng kagat ng dilim, nalaman nilang hindi lahat ng tao ay tao pa, at ang tanging sandata nila, ang panindang bawang at kalamansi, at isang mandirigmang misteryosong tagapagtanggol ng mga kaluluwa. Like, share, subscribe sa Aswang After Dark para sa mas maraming ganitong horror action na kwento. Magkaibigan sina Dodong at Kaloy. Magka-tricycle sila na may kargang bawang, sibuyas at kalamansi. Galing pa silang Nueva Ecija. Paakyat sana sila sa bayan para magbenta sa palengke. Pero dahil sa isang maling liko at papalubog na araw, napadpad sila sa isang daan na wala sa mapa. Tuloy-tuloy ang daan, puro puno, puro katahimikan, at palamig ng palamig ang hangin. Tsul, parang hindi ko nakabisado to ah. Sabi ni Kaloy habang tinitingnan ang paligid. May mga bahay. O, tigil muna tayo doon. Baka makalibre ng tulugan. Sabay turo ni Dodong sa isang baryong may kakaibang katahimikan. Baryong San Banga ang pangalan. Kahimik ang lugar. Walang aso, walang kuliglig at ang mga tao nakatingin lang sa kanila. Matatalim ang tingin, walang ngiti. Napansin ni Kaloy, lahat ng tao may suot na panyo sa leeg. May pulang burda na parang mata. Sa gitna ng baryo, may isang matandang babae na lumapit. Gabi na mga anak, baka gusto niyong dito muna magpahinga. May bahay dyan, walang tao. Pahingahan niya ng mga bisita. Dahil pagod, pumayag sila. Pero sa kalagitnaan ng gabi, may narinig silang garalgal na boses. Laman, sariwa, dumating na. Pagbukas ni Kaloy ng bintana, may nakita siyang nilalang sa labas. Matangkad, nakahubad ang itaas, may mahahabang kuko at mata na parang uling na may apoy sa loob. Nangangasim ang bibig nito habang hinihimod ang hangin. Mabilis na nilak nila ang pinto. Pero sumirit ang amoy ng aswang. Biglang BAM! Nabuwal ang pintuan. At mula sa dilim, biglang may sumalpok sa halimaw. Isang lalaki na nakasuot ng itim na balabal, may bolo na may ukit ng mga sinaunang baybayin. Umalis kayo rito kung gusto niyong mabuhay. Ang lalaking iyon ay si Tiklaw, ang huling bantay ng baryo. Isang mandirigmang itinakwil ng kanyang sariling angkan dahil tinutulungan niya ang mga mortal laban sa mga nilalang ng dilim. Pinrotektahan niya sina Dodong at Kaloy habang isa-isang dumadating ang mga nilalang ng San Banga, mga aswang na may kakayahang mag-anyo ng tao. At may lider na tinatawag na ina ng apoy, isang babaeng may balat na parang nasusunog at may tinig na kaya kang pasunurin. Pero may dala ring panlaban sina Dodong, bawang at kalamansi. Nang mahampas ni Kaloy ang isang aswang ng isang bungkos ng kalamansi, napaso ito. At nang ibinato ni Dodong ang supot ng bawang sa mukha ng isa pa, nagsisigaw ito sa sakit. Chol, paninda natin to, pero mukhang sandata pala talaga. Sa huling labanan, pinasok nila ang simbahan ng baryo kung saan nagkukubli ang ina ng apoy. Doon, naganap ang matinding labanan. Si Tiklaw laban sa lider at sina Dodong at Kaloy gamit ang paninda nilang bawang at kalamansi bilang sandata. Nang wakas, nasugatan si Tiklaw pero naipasa niya ang kanyang bantay na bolo kay Dodong. Ikaw na ang tagapagbantay kung magbalik sila. Nang makauwi sa bayan, wala nang makitang San Banga sa mapa. Para bang nabura ito sa mundo. Pero sa tuwing maglalako sina Dodong at Kaloy ng paninda, may dala na silang mga kutsilyong pinahira ng langis ng bawang. At sa ilalim ng tricycle nila, nakatago ang bolo ng bantay. Dahil sa mundo nila, ang mga aswang, hindi lang alamat.